Isang mapagpalayang araw po. Nanduman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan sa note-taking, no? Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung importance, no? Or kahalagahan ng note-taking. Okay? So dito po, sinasabi rito, no? Note-taking is the foundation of adequate reporting. Sabi nga natin, no? Hindi ka makagawa ng isang report kung wala kang mga detalye, facts, or information na naisulat, no, sa iyong logbook or tickler. No? Napakahalaga po niyan kasi yan po yung tatahiin mo. Yung mga idea na nakalap mo or impormasyon, yan po yung tatahiin mo sa paggawa ng isang report. Okay po? Number 2, preliminary records of information. Of course, di ba? So, hindi naman yun na, let's say, rumispondi ka sa isang insidente, nakawan, or robbery incident, no? Or intrusion incident, di ba? So, hindi naman yun agad-agad na, kailangan mangalap ka ng, impormasyon, di ba? So, sabi dyan, represent all relative report and records, di ba? So, mangalap ka ng mga impormasyon na yan. Di ba? Para makabuo ka ng ideya sa paggawa ng report. Matahi mo lahat ng impormasyon na nakalap po natin. Okay po? So, preliminary listings of witnesses, syempre, sabi nga sa report writing, persons involved. Pag sinabing persons involved, biktima, witnesses, di ba? And of course, suspect. Okay po? So, syempre, dito po sa note-taking, bakit sinasabi dito preliminary listings of witnesses? Let's say po sa isang investigation. Nung araw po, wala naman pong CCTV. No? So, pero, nare-resolve yung kaso sa pamamagitan po ng pagtatahi ng mga statement or testimonya ng mga witnesses. No? Yung mga nakasaksi sa pangyayari. Kaya sabi diyan, one of the importance of note-taking is the preliminary listings of witnesses. No? Titimbangin natin yan. Sino ba rito yung may mga first-hand information about the incident? Kung sakali man po. No? Preliminary listings of evidences or evidence. Di ba? So, na posibleng magdulot ng pagkakaresolba ng isang kaso o ng isang insidente, di ba? So, kaya nga pagka may malaki ang insidente, no? Kailangan isa sa mga skills or mga bagay na dapat gawin ng isang security professional is yung tinatawag na crime scene preservation, no? Kasi pagka yung isang crime scene, let's say may nangyari, crime scene, pinasukan na, naunang pumasok yung iba, mga tao or mga empleyado, bago yung mga investigador, pwede pong magkaroon ng tinatawag na contamination of evidence. No? Kaya nga po, kung halimbawa may nangyaring insidente at nandyan po yung security professional at siya po yung unang dumating dyan, or let's say, siya talaga yung unang nag-report ng insidente na yan, automatic po sa isang security professional is to cordon off the crime scene. No? Crime scene preservation. Okay? Para mai-preserve natin yung mga ebidensya na posibleng makalap ng mga law enforcement personnel. Okay po? And lastly, index to schedule of activities and events. No? Let's say may mga, ito naman, mga casual na gathering, no? Let's say may mga instruction or may mga VIP na pupunta, may meeting kayo, no? Pupunta sa inyong pwesto, dadala or what. So basically, index to schedule of activities and events, no? So ano ba yung mga for the whole month, no? Ano ba yung mga mangyayari, no? Sa inyong area of responsibility. Okay po? So, dito naman po sa tinatawag na characteristics of note-taking, no? Kasi nga note-taking eh. So, dapat diyan concise, no? Pag sabing concise, brief, accurate, okay? Complete, no?
So, madaling intindihin, no? Accurate, complete, comprehensible, no? So, and of course, legible, no? Dun sa legible, medyo sala po. Ako po, personally, sala sa legible, no? Kasi pangit po yung sulat ko, kaya ang ginagawa ko na lang, talagang puro malaking titik na lang, no? Okay po. So, yan po yung ating, of course, equipment sa note-taking. Wala naman pong iba tayong magagamit, kundi, of course, yung ating writing pen and yung ating notes, no? Or, tawag niyan, tickler, logbook, or what, anything, no? So, yan po yung ating talakayan sa note-taking, no? So, sana po makatulong sa ating mga security professional kahit sa maliit na pamamaraan sa pagganap po ng inyong mga tungkulin. So muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.